Matapos nga po ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban, muling naungkat ang usapin tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Law. Para po talakayin yan, makakapanayam natin si Attorney Maria Soledad Deriquito Mawis, din po ng Lyceum of the Philippines University College of Law. Magandang hapon po, Attorney Mawis. Magandang hapon po at maraming salamat sa pag-anyaya po. Attorney, ano po ba itong laman ng Juvenile Justice Law? Kasi lumalabas na wala daw pong criminal liability itong mga minors pagdating sa mga ganitong krimen. Pakipaliwanag po sa amin. Dito po sa tinatawag nating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or RA number 9344, nakasaad po dito kung ang bata ay 15 taon, 15 years old at pababa, sila po ay absolutely exempt from criminal liability. Hindi ho sila pwedeng idemanda sa pagkakulong o kriminal, but must be subjected to government intervention program. Kailangan ho nilang sumailalim sa isang programa para ho naman magkaroon ng pagbabago sa kanila, no? Pero kung ang bata ho ay between the ages of 15 but under 18, 15 and 1 day for example, no? The minor is exempt from criminal liability unless they acted with discernment. Ano po yung ibig sabihin, ma'am, ng with discernment? Yung po bang naiintindihan nila yung krimen na kanilang ginawa at yung consequences ng krimen na kanilang ginawa. So if they acted with discernment, yan po, mahaharap po sila sa mga appropriate legal proceedings tulad po ng criminal case po. Mhm. Unahin ko lang yung sinasabi nyo, attorney, na exempt from criminal liability. So, ibig sabihin, hindi masasampahan ng kaso sa korte. Ano po bang pagdating sa Ah, ganyan? Oo. Opo. Mm. 'Pag sinabi po natin the minor is absolutely exempt from criminal liability, yung pong pagkakulong, hindi Mhm. ho sila masasampahan ng criminal case. Pero hindi po ibig sabihin niyan wala hong liability, kung ang bata for example ay nasa eskuwelahan at yung eskuwelahan po ay nagkaroon ng pagkukulang, okay? Kasi sila po ay tinatawag na meron silang special parental authority sa mga minor de edad ng bata. Kung may pagkukulang man ang eskuwelahan, magiging liable po ang eskuwelahan civilly. Mhm. Ganon din po ang mga magulang nung bata. Mhm. Ang sinasabi lang po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, hindi ho makukulong yung bata 15 below. Mhm. Hindi ho sila pwedeng sampahan ng criminal case, pero hindi ho ibig sabihin walang civil liability. Pero ang sasaluho ng civil liability na yan ay depende. Maaari ang eskwelahan kung mapatunayan na sila ay nagkulang sa pangangalaga, no? Bakit Mhm. nagkaganyan? Hindi ba nagkaroon ng pagsisiyasat o pag-inspeksyon ng mga bag? O yung mga magulang kung saan nakatira ang mga bata? Pero pag 15 and under 18, meron ho tayong tinatawag na i-determine muna kung yung bata ay acted with discernment. Mm. Alam po ba nila ang kanilang ginawa? Alam ba nilang masama ho yun? At alam po ba nila yung consequences nun? Pag yan ho ay ang sagot ay oo, pwede ho silang patawan ho ng kasuhan ng criminal case without again prejudice to of course civil liability, no? So, attorney, who determines yung discernment? Kasi hindi pa ito Okay. korte, ano po? Opo. 'Pag yan po ay idinaan po natin sa sa, preliminary investigation sa Fiskaliano, meron na ho diyang papasok na taga-social welfare, DSWD, at sila pong social worker ang magdedetermine, magkakaroon ho sila ng mga pag-uusap dun ho sa bata at dun ho nila sasabihin kung yan pong batang 'to ay acted with discernment o hindi. Mhm. 'Pag sinabi po ng social worker na naintindihan ho nung bata yung ginawa niya, in fact pinagplanuhan niya, in fact alam niya yung gagawin niya, alam niyang mali yun, and despite that, tinuloy pa rin niya yan, yan pwede na yang sampahan po ng kaukulang criminal proceedings, no, laban sa bata. Magsisimula muna yan sa preliminary investigation.
na kung saan tatanong may reasonable degree of probable cause with reasonable degree of certainty of conviction at kung may patunayan nga, yan isasampa na ho yan sa korte. Attorney, may binanggit din po kayo na interventions, no? Sabi niyo parang hindi naman kasi sila makukulong. Pero paano po ang kustodiya nitong mga minor de edad na suspect? Ang kustodiya pa rin yan, syempre nasa magulang pa rin ho. Oo. Pero hindi po ba sila ma-restrict? Halimbawa, yung parang may binabanggit din po sa batas na yung DSWD, yung bahay, ano ba to, bahay pag-asa? Pwede po, Yung mga opo. ganyang, Pwede ho, pwede ho silang padala ho doon. Depende po nga sa kaukulang intervention na madidetermina ho na ipapataw doon sa bata po. Pero ang importante ho dyan, ang sinasabi nga ho natin at malaking usapin ho yan ngayon, is yung mga batang yan, lalo pa yung ang gumawa ay 15 and below, yan po ay hindi makakasuhan po ng criminal case. pero kung tumuntong na po sila doon sa sa age na 18, They will be tried as an adult. Ang Opo. impact, they will be tried as an adult. Ibig kong sabihin, sila po ay ididemanda ko na para ho silang matanda na ho, adult na po sila kung tutusin. Pero yun po ay halimbawa ngayon, at this point na minors pa po sila, pagtungtong po, at ngayon po hindi sila pwede litisin as adults, pero pag tumanda na po sila, umabot sa 18, pwede pa po ba yun or hindi na? No ma'am, hindi po, hindi po. Because maliwanag naman po ang sinabi po ng batas na talagang pag ang ginawa mo ay 15 to 15 below ka, hindi ka masasampahan. Just because umabot ka ng 18, Yes. hindi pwedeng buhayin yung liability na yan. Oo. Yung Na sinasabi niyo with criminal case. attorney, yung with discernment, so ang mangyayari kung yung 15 to 18, pag nilitis po sila, as an adult na po yaan? Pagka 15 to 18 tapos acted with discernment, yes. Yes. Okay. Tapos yung isa pa po, siguro iniisip lang natin kasi parang may hiwalay na batas para sa mga ganitong menor de edad. Ano po ba yung objective or ano po ba yung reasoning sa pagdating sa mga kabataan, bakit po ganito yung pagtrato po sa kanila sa ilalim po ng batas? Nasa Declaration of State Policy po yan ng 93, RA 93, 9344. Isa sa mga Declaration of State Policy is that the state shall protect the best interests of the child through measures that will ensure the observance of international standards of child protection. Kasi bata nga po siya. So proceedings before any authority shall be conducted always in the best interest of the child. Kasi ho, ang state recognizes the right of children to assistance, including proper care and nutrition and the like, no? Kasi bata pa ho sila eh. Kaya pinapangalagaan at ipinopromote at protektahan po ng ating state yung physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being of the children. You mentioned this earlier na po pwedeng mapanagot yung school, yung magulang, pati po yung posibleng may-ari ng baril kung kinuha po nila yan, halimbawa Opo. doon sa kaanak. Oo. Opo. Totoo po yun. Sa family code po natin, Articles 218 at 219, no? Schools, their administrators and teachers who exercise special parental authority over minor children who are under their care, supervision, custody, and instruction, hanggang sila ay nahandun ho sa eskwelahan, sila po ang principally and solidarily liable for damage caused by the acts or omissions of the minor. Now, the actual parents, based on the Article 218 or the guardians of the minor, are only subsidiary liable. Batay po sa 218, ang kumbaga ho in the scheme of things, liable muna po ang schools, administrators, and teachers. Pagka ho, hindi makuha o mabayaran ho yan, subsidiarily liable po ang ating mga magulang o kunwari kung wala pareho na yung magulang, pwede ho yung lolo't lola kung dun sila po nakatira or yung actual custodians o yung mga kapatid over and above 21, basta dun ho sila nakatira. Now, meron din ho tayong tinatawag na konseptong special parental authority. Yung special parental authority ho kasi,
Kung ang bata ay nasa eskwelahan, sila po ang kinikilala na nagbatas na nag-exercise ng parental authority dito sa mga batang to. Kaya po yung eskwelahan, nagkakaroon po sila ng liability dahil sila po nga ay tumatayo na parang magulang ho ng mga bata. Uli lang po, attorney, kanina in-explain nyo nga po yung anong rational dito sa likod ng batas dahil nga po yung sa pagtrato or pagprotekta sa kabataan. Pero sa bahagi naman po kaya ng mga biktima at kanilang pamilya, matitiyak pa rin po ba na makakamit nila yung hustisya at sa pag-iral ng ganitong batas po? Alam niyo ho talaga hong yan malaking debate nga kasi may mga kampo na nagsasabing dapat ibaba pa nga, may iba sinasabing dapat itaas, no? Pero ang punto de vista ko kasi dito, yung bata na siya hong nakasakit, kung tutusin bata po siya, magkakaroon ba o makakamit po ba ng biktima naman ho yung hustisya? I believe so because there can be people who can be held liable at the very least civilly kung may pagkukulang ho sila sa pag-alaga, pag-guide sa mga bata pong ito. Okay. Maraming pong salamat sa inyong mga paliwanag si LPU College of Law Dean, Attorney Maria Soledad Mawis. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.